Panibagong video na naman itong ating ibabahagi at ito ay tungkol nga isang pangyayari na naganap sa Baguio City nung nakaraang linggo na kung saan nga ay natagpo ang patay itong si dating Undersecretary Catalina Cabral ng DPWH. Na kung saan ay na-involve nga ito sa anomalya tungkol sa flood control project ng ating gobyerno. So bago tayo magpatuloy sa ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Pindutin lang ang subscription button dyan mismo sa ibaba ng video na ito at isama mo na rin ang notification bell para magbigay update sa iyo sa tuwing tayo mag-upload ng mga panibagong video dito sa channel na ito. So yun, at may doubt ako dito ng konti sa ibinahagi na video na ito ng isang network news. Yun nga dito ay ito'y magsisilbing kalutasan sa mga taong nagkakaroon ng agam-agam dahil marami nga nagsasabi na baka may foul play daw ito nga nangyari sa kanya. At ang gulo na yun ay hindi mawawala sa mga ating mga kababayan dahil nga ang alam natin na ito ay na-involve sa anomalya na ito patungkol sa flood control project ng ating gobyerno. Tayo muna natin to bago natin ibahagi yung video na kung saan nga ay nakita doon yung ayon sa kanila ay maaring si Catalina Cabral yun na nasa gilid ng bangin o nasa bahagi ng Cannon Road na napagitnaan siya ng dalawang concrete barrier na matatagpuan sa highway na yun ng Cannon Road. Ito muna, basahin natin. The NBI said it received new dashcam footage that could be substantial in the ongoing investigation of the death of former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. According to a 24 hours report by John Consulta on Friday, the footage obtained by GMA Integrated News showed Cabral sitting on the concrete pavement between safety barriers on December 18, 2025. The NBI said that this may have been the final footage of Cabral while she was alive, showing that she had no companion. Her vehicle was also not in the area. So yun ang sinasabi dito dahil itong footage na ito ay ayan o. Tingnan nyo yung nasa gilid. Medyo malabo rito sa screen natin pero may video pa yan at bubuksan natin yung video at ipapakita ko rin sa inyo. Dahil yun nga sinasabi nila na maaring ito yung isang kalutasan at para mahinto na yung mga agam-agam ng ating mga kababayan. Pero ang tanong kasi dito, ang malaking katanungan dito, siya ba talaga ito? At wala naman tayong nakikitang mukha niya rito, kundi yan lang, may isang gumagalaw-galaw dun sa gilid na yon na pinag-compare daw yung time dun sa dashcam. Halos yun nga, nag-ano daw yung match dun sa mga naunang mga CCTV footage na nakuha dun sa lugar na yon o mga nakuhang dashcam ng mga vehicle na dumadaan dun sa area. Nakakuha ng bagong dashcam video ang NBI kaugnay ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Meron kami nakita na very substantial. Isang dashcam footage na nagsasabi at nagpapakita kay Yusek Cabral na nakaupo na doon sa pinakababa. Kung yung mga previous kasi na mga footages at pictures na pinakikita, para siyang nagsasightseeing. Nandun nakaupo siya sa barrier o kaya naman nakatayo siya with the vehicle. Siya na lang mag-isa. Walang ibang tao, walang ibang sasakyan. So that would only prove among others na wala talagang kasama during the time that she was last seen alive. Ang nakuha po namin na footage which was examined frame by frame suggest na nandoon na po siya sa baba. Doon sa footage po na nakuha natin, nandoon pa yung coordinates and the particular date and time kung saan makikita kung anong oras siya nandoon. When the agents visited the coordinates, nag-match po ito dun sa lugar kung saan na-recover ang kanyang body later on. Yun ay nagmula mismo sa mga investigador na nagsasagawa ng investigasyon patungkol dito sa nangyari na ito kaya Catalina Cabral.
na kung saan nga ay talagang gumagawa sila ng masusing investigasyon para nga malinawan na itong mga agam-agam ng ating mga kababayan patungkol sa nangyari na ito kaya Catalina Cabral, na sinasabi nga ng ilan na baka may foul play, at ang sinasabi naman ng ating mga otoridad ay talagang ang dahilan nito ay ang meron siyang anxiety o napaka-stressful na ng ating subject na ito dahil nga sa nangyari sa kanya. At may posibilidad na talagang ninanais niyang mangyari ang ganito dahil nga nakitaan din ito ng mga patalim sa kanyang bag na kung saan ay hindi karaniwan sa isang ganitong tao, isang kilalang personalidad, dahil nga sa siya isang taong gobyerno din na may dibit-bit na ganitong na patalim. Pero mo, nakalagay sa kanyang bag daw nung siya ay natagpuan. At ang isa pa doon ay yun nga, talagang may mga medicine na nakuha sa kanya o mga drugs na para sa mga may kapansanan na ganun, anxiety o stress, siguro yung mga pampatulog na gamot yun o ano, para makarelax siya. Kasi nga, siyempre, biro mo naman na involved siya sa flood control anomaly na yan na talagang mabigat. Kung yun man ay talagang involved siya o siya ay ano tawag dito, yung wala siyang kinalaman, dapat hindi siya nagano, no, hindi siya masyadong nagpadala. Pero hindi natin masasabi yan. Siyempre, pinagbibintangan siya at may posibilidad siguro na talagang malaki ang kanyang partisipasyon sa nangyari na yun, na anomalya. So, siguro sa nangyari na ito, na itong ibinahagi natin ay may mga may bigay na to na linaw sa ating mga manonood at sa mga kababayan natin na nag-abang sa talagang kung ano nga talaga ang nangyari dito kay Yusek Catalina Cabral. So sa mga nais po magbigay ng inyong opinion, reaksyon na may kaugnayan sa ating ibinahaging video, mag-comment lang yan mismo sa comment section ng video na ito. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.